This being Wednesday night, Yamang Miyerkules ng gabi ngayon, nangako ako kagabi na mangungusap kung ipahintulot ng Panginoon ngayong gabi tungkol sa paksa ng ang sulat kamay sa dingding. Ito po'y talagang, maaari tayo maglaan ng marami isang linggo sa paksa at di man lang natin matalakay yung pang-ibabaw na bahagi nito. Pero sisikapin kong balangkasin ng kaunti lang nito ngayong gabi sa tulong ng Espiritu Santo. At ngayon, gusto kong bumasa mula sa Daniel, sa 5 kabanata at sa 25 talata, at ito ang mababasa rito. At ito ang sulat na nalagda, Mene, Tekel, Uparsin. At ngayon, naway dagdag ng Panginoon ang kanyang mga pagpapala sa pagbasa. At ngayon, kung maaari kaya na ang butihin nating kapatid, ang tagapag-ingat dito, ay patayin itong maliliwanag na ilaw dito. Ako po'y medyo tumatama masyado sa gawi rito. Salamat po. Hindi ko kasi maaninaw ang mga tagapakinig. Mangyari po na kapag may kakausapin ako, gusto kong tumingin sa kanila sa mukha kapag nakikipag-usap ako. Magiging mas personal ang pakikipag-ugnayan sa mga tao pag ganoon. Ngayon, umaasa tayo sa ating Panginoon ngayong gabi habang sinisikap natin mismo na maglaan ng oras ko at magsalita tungkol sa paksang ito. Alam kong malaking paksa ito at isa itong pang-ibanghelyong gawa, paksa at hindi para sa makalangit na pagpapagaling. Pero ito'y para sa higit na kahalagahan ng makalangit na pagpapagaling. Ang katawan na may pinakamalalang sakit na alam kong ngayong gabi ay ang espiritual na katawan ng ating Panginoong Yesus sa lupang ito. Talagang gutay-gutay at bali-bali na anupat kailangan talaga nito ng makalangit na kagalingan. Now, our subject tonight begins in Babylon. Ngayon, ang paksa natin ngayong gabi ay magsisimula sa Babylonia. At ang Babylonia ay unang natagpuan na naroon pa rin sa Shinar. At una itong tinawag na ang pintuan ng Diyos, Babel. At kalaunan ay tinawag na Babylonia, na ang ibig sabihin ay kalituhan. At makikita ang Babylonia sa unang bahagi ng Biblia sa Genesis, at makikita ito sa gitnang bahagi ng Biblia, at makikita ito sa huling bahagi ng Biblia, sa huling aklat, Apokalipsis. At dahil ito'y nasa buong Biblia, marahil ay umiiral pa rin ito ngayon. At ganon din, ang lahat ng bagay na nasa lupa ngayon, sa paraan ng mga espiritual na bagay, tulad ng Espiritu ng Diyos at ng Espiritu ng Diablo, at ang lahat ng mga sekta at lahat ng meron tayo ngayon sa mundo, kaya't nagsimula mismo ang mga ito sa Genesis. Ang ibig sabihin ng Genesis ay ang pasimula. At ang lahat ng mga bagay na yun, bagaman nasa ilalim na ng ibang pangalan at nasa iba ng anyo, pero yan ay ang siyaring espiritu na nagsimula noon sa Genesis, na inilalabas ito, at para itong isang punong kahoy na lumalaki, paakyat sa ulo, kung saan nahantong itong lahat sa isang rurok sa dulo, para sa mga dakilang paghatol ng Diyos, kung saan tatapusin niya ang lahat ng mga bagay. At ang lahat ng may pasimula ay haantong sa katapusan. Yaon lamang mga bagay na walang pasimula ang walang katapusan. Kaya naman, ang Kristiyanong ipinanganak na muli ay walang katapusan dahil meron siyang buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan ay bahagi ng mismong buhay ng Diyos dahil ang Diyos ay walang hanggan. At yung mismong salita na yon, salitang Griego na Zoe, na ang ibig sabihin ay buhay ng Diyos. Noong magsalita si Jesus at nagsabi, sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan, ang salita ring yun ay ginamit uli. Sa makatwid, ang isang tao na naipanganak ng muli, ang espiritu niya ay binago na, at naging bahagi siya ng Diyos, nanupat siya isang anak ng Diyos, at siya'y walang hanggan din kung paanong ang Diyos ay walang hanggan, dahil bahagi siya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kapanganakan, espiritual na kapanganakan. Ngayon, ang Babylonia ay tinatag ng isang tao na nagngangalang Nimrod, na anak ni Ham, isang napakasamang tao. At ang Babylonia ay minsang naging kabisera ng mundo. Noong maitayo roon itong dakilang lungsod, ang lahat ng mga maliliit na lungsod sa buong paligid nito
ay nagbabayad ng tributo, buwis at iba pa sa dakilang lungsod na ito na Babylonia. At doon, kung makakapagbasa kayo sa ilan sa mga sinaunang aklat, tulad ng Two Babylons ni Hislop, at marami pang mga sinaunang kasaysayan, makikita nyo na naroon sa kanila yung lahat na ng uri ng mga kakaibang doktrina roon. Mayroon silang babae roon. Hindi ko lang matandaan ang pangalan niya sa ngayon. At naghahanap siya ng mga kakaibang ugat at mula sa lupa at gumagawa ng mga Diyos-Diyosan mula sa mga yon. Pinaniniwalaan na yun daw yung mga Diyos-Diyosan na kinuha ni Jacob sa kanyang biyanang lalaki, yung ilan sa mga Diyos-Diyosan na yon ng mga ugat at iba pa. Maliliit na ismo sa una, at mula sa mga bagay na yon, ay umusbong itong mga kulto na nakikita natin sa mundo ngayon. Kung mapapansin nyo ang kalikasan ng mga yon, at ang kalikasan ng mga bagay na ito ngayon, siya nga talagang parehong kalikasan. Ayan nga, na naroon mismo ang Babylonia sa malawak na matabang lambak na yon, at napapaligiran ito at natutubigan ng ilog Euphrates at ng Tigris, at ito'y isang malaking sentro ng agrikultura, at isang dakilang lungsod ang Babylonia. At ito'y humigit kumulang na mga 120 milya sa palibot ng lungsod, 30 milya sa bawat panig. Kaya 120 milya ang buong palibot. Sinasabi nilang ang mga lansangan daw sa lungsod ng Babylonia ay mga 200 talampakan ng lapad. Ang mga pader ay 80 talampakan ng kapal at halos 200 talampakan ng taas. Maaari silang magpakarera ng mga karwahe sa palibot ng mga pader na ito gamit ang mga karwahe, at yari sa tanso ang mga pintuang bayan. At ang mga pintuang bayan na yon noon ay 200 talampakan ng lapad. At sa gitna mismo ng lungsod ay naroon ang palasyo, at yung palasyo ang trono. At sa gitna ng lungsod ay dumadaloy ang malaking ilog, ang Euphrates. Kung mapapansin nyo, ito nga'y lungsod ng Diablo, dahil ginaya ang disenyo nito sa lungsod ng Diyos. Ginaya yung ilog ng buhay sa harap ng luklukan, at sa lungsod na ito, mayroon silang naglalakihat baybaytang na mga hardin mula sa mga pader sa palibot. At yun nga'y isang napakadakilat makapangyarihang bansa noong panahon na yon. Nanupat dinaig nito ang kilalang mundo, at ang buong mundo'y nagbabayad ng buwis. Lalo pa itong umunlad sa siyensya, at meron itong mga pinakabagong kagamitan na kayang gawin ng siyensya. Meron ito ng mga pinakabagong karwahe, pinakabagong disenyo, ang pinakamalakas na mga baluti at pinakamatitibay na metal. Yun nga'y higit na katangi-tangi para sa iba pang bahagi ng mundo. At pagkatapos, sa loob ng mga pader na ito, kung saan ang Haring Belsasar ay ang hari noong panahon na nangyari ito, na pinag-uusapan natin ngayong gabi, ang Haring Belsasar, na sinasabi ng Biblia, si Nabucodonosor na kanyang ama, pero sa katunayan, ang lolo niya ang pinalitan niya, si Haring Nabucodonosor. At marami sa inyo ang nakakaalala na si Nabucodonosor ang simula ng mga kahariang hentil, ang ulong ginto. At pumunta siya sa Jerusalem maraming milya ang layo, at binihag niya ang mga Hudyo, at dinala sila sa kanyang kaharian. At ginawa silang mga alipin, at ginamit nila ang mga siyentipiko nila at kung ano pa. Parang yung ginawa ng Rusya noong nagpunta ito sa Alemanya. At yun ang dahilan kung bakit may bomba atomika sila at iba pa. Nakuha kasi nila yung mga siyentipikong Aleman. Yun ang dahilan kung bakit napakalayo na nang naabot nila ngayon. Binihag nila sila at dinala sila roon. Kung sila lang, wala sila nito. Pero nagpunta sila at nakuha ang mga bagay na yun na parang yung ginawa noon ni Nabucodonosor sa mga Hudyo. At nalaman natin na sa panahong ito, may isang taong matuwid na nagngangalang Daniel, isang propeta ng Panginoon na dinalang bihag noong panahong yon. Naglingkod siya bilang isang prinsipe sa lahat ng mga astrologo at iba pa, at sa mga pantas at sa mga mago noong paghahari ni Haring Nabucodonosor. At ngayon ay pumalit na si Belsasar. Si Belsasar ay isang masamang uri ng tao,
talagang wala siyang pakundangan. At pagkatapos, ang lahat ng mga tao ng Babylonia na may ganong seguridad na sa pakiramdam nila'y meron sila. Sa sandali kasing mapaloob ka na sa mga pintuan yon at magsara na ang mga pintuan na may 200 talampakang pader, 80 talampakan ng kapal. Maiisip niyo talaga kung gaanong seguridad marahil ang pakiramdam nila sa loob ng mga pader na yon. Pero tandaan niyo mismo ito, kahit gaano pang seguridad ang ginawa ng siyensya sa iyo, hahanapin at hahanapin ka ng Diyos kapag nagkasala ka. May isa lamang seguridad, at yun nga'y kay Kristo Jesus. Ngayon, habang dama nila ang kanilang malaking kahalagahan sa pagiging nangungunang bansa sa mundo, isang napaka-tipikal na modernong sibilisasyon na katulad sa kinabubuhayan natin ngayon, itong nakabibighaning Amerika. At medyo nababagabag ako mismo. Ano pat natatakot ako na nagkakaroon tayo ng parehong pag-uugali na mayroon sila noon. Napakiramdam natin mayroon tayo sa tingin natin nitong pinakamauhusay na siyentipiko at pinakamalalakas na masingan at mga bomba atomika at ang pinakamatutulin na eroplano at mayroon tayong parang bilang nangungunang bansa sa mundo na para bang pakiramdam natin ay ligtas tayo ano't anuman kahit wala ang Diyos. Saktong-sakto nga. At di kailanman nagbabago ang Diyos. Ang saloobin niya ukol sa kasalanan ay ganoon at ganoon pa rin hanggang ngayon kung paano noon. At walang kublihang dako dito sa ibaba. Tanging kay Kristo ka lang may kasiguraduhan. At sa dakilang lungsod na ito, habang pakiramdam nila'y walang anumang paraan sa mundo para masalakay ang lungsod na iyon ng isang hukbo. Ang malalakit matataas na pader at ang moderno nilang mga kagamitan at napapaligiran sila ng harang mula sa mundo sa labas. Pero wala silang kamalay-malay na may isang masamang bansa na tinatawag na mga Medo at Persya na mga Hindu ng bansang India ngayon. Mangyari nga na wala silang kamalay-malay na maraming milya ang layo ay hinuhukay na pala ang ilalim ng ilog para ilihis ang ilog Euphrates para makapagmarcha sila sa ilalim ng mga pader. Yan nga'y sa panahon na pakiramdam nila'y ligtas sila. Ganon ang pakiramdam nila sa tuwina. Kung ganon nga ang pakiramdam nila, mangyari nga na lumulusong sila sa kasalanan. Mistula nga na kapag humantong ang tao sa isang kalagayan na pakiramdam niya'y sapat na siya sa sarili niya, unti-unti siyang kakapitan ng kasalanan. Ang iglesia, ang bansa, ang individual, nang pakiramdam niya'y hindi na niya kailangan ng kahit anong tulong mula sa labas, hayan nga na nagsisimulang maghari ang kasalanan sa kanya. Totoo yan. At mapapansin din natin siya nga, na kapag nagsisimulang madama ng mga tao ang pakiramdam na yun, na mas nakatataas siya, kadalasan nga'y nagsisimulang pumasok ang kasalanan at sinisira sila. Kaya noong isinara nila ang mga pintuan yun, inakala nilang ligtas na sila. Pero tumutunghay ang Diyos mula sa kalangitan. At ang kasalanan ay isang kakutyaan sa alinmang bansa. Iniisip ko ngayong gabi, kung isasaalang-alang ang lahat nating mga kagamitan at ating mga submarinong kontrolado ng atomiko at ang mga eroplano natin na lumilipad ng daang milya kada segundo na maging o kada minuto na kayang lampasan maging ang hangganan ng ugong. Pero huwag niyong kalimutan na mahanap at mahanap ka ng mga kasalanan mo. At sa panahon na yon, isinara nila ang mga pintuang bayan at inakala nila na magagawa nila na maaari silang basta na lang mabuhay sa pagpapakasaya hanggat gusto nila dahil protektado raw sila. Sila ang nangungunang bansa
ang lahat ng iba pang bansa ay nakatuon sa kanila para sa siyensya at para sa tulong. At kaya sa panahon na yon, may isang inisip ng haring ito na magpakasaya. At nagtakda siya ng araw na magdadaos siya ng isang mabunying sayawan, o tulad ng sinasabi ko, isang modernong rock and roll. Walang pinag-iba. At mangyari nga na, itinagda niya ang oras at inanyayahan niyang lahat ng mga sikat, lahat ng mga sundalo at mga kapitan, at lahat ng mga asawa at mga kalaguyo niya. Ngayon, ang isang kalaguyo ay isang mismong legal na patotot. At nakikita niyo ba na kapag pakiramdam ng isang tao'y kaya na niyang sapatan ang pangailangan niya sa ganang sarili niya, haya't nagsisimula siyang lumusong sa kasalanan. At nagpapasok siya ng pinakamasasarap na alak na mahanap niya para rito sa malaking kasiyahang rock and roll na idadaos niya. Inakala niyang ligtas siya. Inakala niyang walang makapipinsala sa kanya dahil ligtas siya. At idinaos niya itong malaking pagsasaya na ito sa isa sa mga hardin sa likod lang ng palasyo. At habang nasa hardin, marahil pinalamutian nila ito ng talagang maganda. Lahat ng palara na may sasabit. At pinatawag ang lahat ng mga babaeng mananayaw at marami sa mga kababaihan para pumunta't aliwin ng mga sundalo at kanilang mga serbesa at kanilang mga alak. Kung hindi nga yan isang nakaengganyo na modernong rock and roll na papiging sa panahong ito, hindi ko alam kung saan pa makahahanap ng isa. Ganoon mismo. At tinihanda na nila ang lahat. At magkakaroon sila ng isang mabunying pagpapakasaya. At walang alinlangan na maraming babaeng may asawa ang nagsidating. Naiwan ng mga asawa nilang lalaki sa bahay para mag-alaga sa mga bata, habang nasa labas sila at nagpapakasaya. At kabaligtaran din, di nga nakapagtataka na may isang nanay ang palakad-lakad na may daladalang anak na may sakit, habang nasa labas ang asawang lalaki na lango sa alak. Mistula nga na ang 6 sa isa ay katumbas din ng kalahating dosena sa isa pa. At nakikinita ko sila habang sila'y nagsisimulang uminom at magpakasaya. At nakikinita ko sila na talagang pinapadagundong nila ang tugtugan ng banda at aliw na aliw sa tugtog. At pahinday-hindayog ang munting mga kabataan sa isa't isa. At yung mga sundalo, lasing. Sinusunggaban ng mga babae. Pinapasan-pasan sila sa kanilang bandang ulunan at hinahalikan sila't nauupo sa mga upuan at pasigaw-sigaw pa ng hurra. Iniisip na ligtas sila. Oh, Amerika! Ang Diyos na tumunghay roon sa paglalasing na rock and roll na papiging ay nakatunghay rin sa inyo ngayong gabi. At napaka-mabunying panahon marahil ang tinatamasa nila roon. At para bang nakikinita ko itong hari na si Belshazzar. Siya isang modernong Elvis Presley na abalang-abala sa mga nakaengganyong mga bagay na meron sila. At lahat ng kanilang mga pinaggagawa at walang kamalay-malay na habang ganoon ay nasa pintuan ng kamatayan. Kaya habang tuloy ang kasiyahan sa indayog na madalas mistulabang isang agaw pansin na eksena sa isang modernong Hollywood na pagsasayang papawid sa telebisyon, inaakala nila na ayos lang na magbitaw sila ng mapangutyang biro tungkol sa relihiyon na parang estilo ni Arthur Godfrey o bagay na tulad noon na moderno ngayon, o kung anong Henry Ford na namimitas ng gesantes, magbibitaw ng kung anong mapangutyang biro tungkol sa mga ngaral. Pero tumutunghay pa rin ang Diyos mula sa langit. Pero inisip nila na naninirahan naman sila sa isang bansa na di masasaling. Pero aanihin nyo nga ang kung ano ang inihasik nyo. Dapat alam nyo yan, mga kababayan, maging kayo isang bansa, o isang iglesia, o isang individual man. Aanihin at aanihin nyo ang inyong inihasik. At naku, nakikita ko ang haring ito na tumayo roon at nagsabi, sandali lang mga kababaihan,
Magbitaw tayo ng mapangutyang biro tungkol sa mga ngaral o kung ano pa. At humawagayway ang mga palara at sinasabi ng mga kadalagahan, "Whoopee! Sige, sa palagay ko, gusto naming marinig yan." At yung mga kabataang sundalo'y tuloy-tuloy lang na parang mga kabataan sa panahon ngayon. Dahil wala nang iba ito kundi isang modernong Babylonia. Isa akong Amerikano. Pero ganun din ito na si Daniel ay naroon sa Babylonia noong panahon na yon. Pero hindi nga yung dahilan para magkasala. Sinabi ko sa isang babae minsan, "Kristiyano po ba kayo?" Sabi niya, "Gusto kong malaman mo, isa akong Amerikano." Sabi ko, "Wala ngang ibig sabihin yan. Wala nga. Nagagalak ako na maging isang Amerikano. Pero walang anumang kinalaman yun para sumalamin sa pagiging Kristiyano. Walang kahit na ano. Kung magkasala tayo, magbabayad tayo para sa ating mga kasalanan. Haya't sinisigurado ko lang sa inyo, meron silang propeta roon. Pero ayaw nilang makinig. Nasa kanila ang mensahe, pero gusto nila itong gawing katatawanan. Kung di ba naman yun ang modernong Amerika, hindi ko na alam. Nasa kanila ang ebanghelyo, ang katotohanan. Pero mas pinili nila na gawin itong katatawanan. Kaya ang sabi nila, pumunta tayo roon at kunin yung mga sisidlan ng Holy Roller at dalhin ang mga yun dito at gawing katatawanan yon. Hindi pinapayagan ng Diyos sa mga makasalanan na gawing katatawanan ng kanyang bayan. Pagbabayaran at pagbabayaran nyo ito balang araw. At kaya pumunta sila at kinuha ang mga sisidlan ng Panginoon at dinala ang mga yun sa templo at iinom sila mula sa mga sisidlan na yon ng Panginoon. At noong ibinuhos nila ang kanilang Ortals 92 o Pops Blue Ribbon dito para gawing katatawanan yun, inangat nila ang mga baso at mga sisidlan at nagsimulang mag-inuman at magtawanan at libakin ang relihiyon ng Panginoon. Mga ignorante sila sa ginagawa nila. At ganon din ang bansang ito ngayong gabi. Ignorante dahil sa pagtanggi sa mensahe ng Panginoong Yesus Kristo, sa bautismo ng Espiritu Santo, at sa pagiging naipanganak na muli. Gayong reliyoso sila. Ngayon, yung paglalasing na kasiyahang yun ng rock and roll, mga reliyoso sila roon. Dahil sinabi ng Biblia na pinuri nila ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Kaya maaari kang maging napaka-reliyoso at mali pa rin. Siya nga, hindi ang sinseridad. Merong daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit daan tungo sa kamatayan ang dulo nito. Mangyari nga na may malaking simbahan sila ng estado at relihiyon na maaari silang makapaglingkod doon at ginawa nilang katatawanan ng mga banal na bagay ng Diyos. At karaniwan na karaniwan yan sa panahon ngayon. Ginagawang katatawanan ng mga banal na bagay ng Diyos. Binabansagan nila ang mga tao na nagsusumikap mamuhay ng malinis at disente at matuwid. Haya't tinatawag nila sila na makaluma o holy ruler. O kung anong uri ng kasiraang pangalan. At tinatawag nila ang mga kaloob ng Panginoon na kanyang ginagawa. Nagawain daw ng isang maruming espiritu, gaya ng isang manghuhula ng kapalaran o isang dyablo. Papaano niyo matatakasan ng kahatulan? Tumatawag laban dito ang dugo ng mga martir. Kung hindi hatulan ng Diyos ang bansang ito para sa moderno nitong kasalanan, marapat lang na ibangon niya ang Sodoma at Gomora at humingi ng tawad sa kanila sa pagwasak sa kanila. Siya nga, nakatakda nga tayo sa kahatulan. At itong mga kamangha-manghang kababalagan na nakikita niyong ginagawa ng banal nating tagapagligtas, haya't mga babalang tanda ito na nalalapit na ang kahatulan. At kanya mismong sinuyod ang bansang ito sa magkabi-kabila, mula silangan hanggang kanluran, mula hilaga hanggang timog. At tinatanggihan nila ito, pinagtatawanan ito,
kinukutya ito. Inililimbag ito sa kanilang mga dyaryo bilang kalokohan. Isipin niyo yun. Modernong Babylonia. Ngayon, habang sila'y nagiinuman, iniaangat ang kanilang mga kopa sa pag-inom. Bigla-bigla na lang, nung itong sikat na palikero ng kinilakang tabing na nagngangalang Belshazzar, nung akma na siyang iinom sa kanyang kopa, mangyari nga na parabang lumuwa ang mga mata niya. Habang napalingon siya at tumitingin sa gawin ng palasyo, dahil nakita niya na mula sa langit ang kamay ng isang tao at nagsimula itong sumulat ng taas-baba sa dingding. Gusto kong pansinin ninyo, sumulat ito sa palitada. Ngayon, marahil ang mga kandelero ay naroon sa labas ng kanilang mga palara, kung saan sila nagdaraos ng kanilang modernong rock and roll. At ang mga ilaw ay kumikislap-kislap sa dingding. Kaya't hindi gumagawa ang Diyos ng mga bagay sa isang sulok. Nasa ilalim mismo ng mga liwanag, kung saan nagsasalita at kumikilos ang Diyos. Mangyari nga na ang kanyang sobrenatural na sulat kamay ay naroon sa palitada ng dingding, nakitang-kita ng lahat. At marahil ang hari ang unang nakakita nito. Itong modernong joker, magaling na komedyante sa radyo, artista sa telebisyon. Habang inaangat niya ang baso para uminom o kopa, yung kung anong hawak niya sa mga kamay niya, haya't lumuwa ang mga mata niya at nakaramdam siya ng panginginig. Nakikinita ko nga siya na ganoon ang sinapit. Sinabi ng Biblia na ang mga buto niya'y nakalag mula sa supungan. Grabe ang panginginig niya, nangatog ng husto. Kapag nagsisimula nang ipakita ng Diyos sa mga tanda niya, panahon na mismo para manginig. Siya nga, at nang mapansin niya, pinayugyug siya nung kanyang rock and roll na tugtog. At pagkatapos, nang mapansin niya itong sulat kamay sa dingding, nakikinita ko ng munting ginang na dekolorete ang mga labi niya na parang di kumawari, at ang buhok niya'y napapalamutian ng palara, at pinagpapasapasaan siya sa palibot, at kasama itong mga lasing na sundalo na ito, na ang sabi, ano kaya ang problema sa lalaking yon ngayong gabi, habang siya'y sinisinok-sinok. Tapos may binata na nasusunggab sa kanya. Sige, sabay nating sayawin itong kasunod. At huminto ang tugtog. Oh, ang dakilang makasalanang bansang ito. Darating ang araw na ihinto ang inyong mga rock and roll kung hindi kayo makikinig sa tinig ng isang mangangaral. Makikinig kayo sa kamay ng Diyos sa paghatol balang araw. Pero hihinto ang rock and roll kung paano huminto ang mga banda noon at tumugtog ng Nearer My God to Thee sa Titanic. Balang araw ay magpapalit kayo ng tugtog. At huminto ang tugtog at napansin nila ang joker nila, ang kanilang bituin sa telebisyon at nakatayo siya. Nangangatog ang mga tuhod niya habang siya'y nakatingin at nakikita itong dakilang bagay na nangyayari. Aba, ang sabi niya, nakabakot naman ng mga pader sa palibot, nakatayo ang mga gwardya ko sa may pintuan, ang pinili kong tao. Pero nakita nyo, hindi kailangang pumasok ng Diyos sa pintuan sa paraan na iniisip nyo. Bumababa siya mula sa kalwalhatian at sumusulat ang kamay niya sa dingding. At agad-agad, dahil napakamodernong lugar yung kinaroonan niya, ang sabi ng Biblia ay ipinatawag niya ang lahat ng mga manghuhula niya, mga astronomo, lahat ng mga obispo, mga doktor at mga papa at mga kardinal at iba pa. At sinabi, ngayon ay sinasabi ko sa inyo mga Ginoo, binigyan ko kayo ng pribilehiyong mangaral at para gawin ang gusto niyong gawin. Ngayon, ibigay niyo ang kahulugan sa akin ng nasa dingding na yan. Pero kung paano noon, gayon din ngayon, na hindi sila sanay sa sobrenatural, wala silang kaalam-alam tungkol dito. Hindi nila alam kung paano bigyang kahulugan ng mga di kilalang wika.
Wala silang alam tungkol sa makalangit na wika at natigilan sila. Wala silang alam tungkol dito. At habang nakatayo silang lahat doon, alalahanin nyo, ito yung pagpasok ng kahariang hentil. At kung paanong dumating ito sa ilalim ng sobrenatural, alis ito sa ilalim din ng sobrenatural. Pero ang mga obispo at kardinal at mga nagbabantugang doktor na ito, haya't di nila kayang bigyang kahulugan ng sobrenatural. Wala silang alam tungkol dito. Humalughog sila sa lahat ng mga aklat nila ng sining, at wala silang matagpuan na kahit ano na may hanalin tulad doon. Nakita nyo, ang mga bagay na espiritual ay naunawan sa espiritual na pamamaraan. At nabagabag silang lahat, at di nila alam ang gagawin. At sa wakas, may isang munting reyna. Tandaan nyo, wala siya roon sa rock and roll na papiging. At kaya lang niya nabalitaan na may bagay na nangyayari ay dahil nabalitaan niyang nangatog ang hari. At nahinto ang kasiyahan. Isa nga siya marahil sa mabubuting mananampalataya pa. At kahit papaano, isa siya sa mga hindi nakalimot. Humango siya sa papiging. At nang makita niya ang modernong joker na nangangatog, at ang lahat ng mga kasama niya sa banda, ang sabi ng babae, "Oh, hari, mabuhay ka magpakailanman." Pero di pa niya alam na patay na ang hari noong mga sandali na yun mismo. Sabi, "Mabuhay ka magpakailanman. Alam kong naliligalig kayong lahat tungkol sa sulat kamay sa dingding. At nakita ko ang papa, at ang mga obispo, at ang mga kardinal, at ang mga doktor ng dibinidad, at wala ni isa sa kanilang makabasa nito. Pero, oh hari, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. May lalaki sa kaharian mo na nakakaalam ng tungkol sa supernatural." Oh, kapatid, kapag nakita natin ang sulat kamay sa dingding ngayon, ano pat may isang lalaki na nakakaalam ng tungkol dito. Marahil ay nakapunta na kayo sa bawat tanggapan ng doktor sa buong lungsod at sinasabi nila sa iyo, "Tiyak na mamamatay ka." Pero may isang lalaki, marahil lumusong ka sa kasalanan hanggang sa ang kaluluwa mo'y naging itim na tulad sa nalilimait na dingding ng impyerno. At handa ka nang magpakamatay. Wala ng pag-asa. Pero may isang lalaki at ang pangalan niya ay Jesus. Alam niya ang sobrenatural at nasa kaharian natin siya dahil tayo ang mga anak ng kanyang kaharian. May isang lalaki, sabi, may kaalaman siya sa supernatural. Dahil maraming taon nang nakalipas, ay nasumpungan nila ang Espiritu ng Diyos na sumasa kanya. At meron siyang isang napakahusay na Espiritu. Kaya niyang bigyang kahulugan ng mga panaginip. Nakakakita siya ng mga pangitain at ang bawat isa sa mga yun ay eksaktong tama. Kaya huwag kang mapagkabag. Bigyan mo lang ako ng ilang minuto at dadalhin ko siya rito. Darating ang isang araw na tatawag ka sa kanya. Maaring wala kang lugar para sa kanya sa iyong bahay. Masyado kang abala sa pananood ng telebisyon, pagbabaraha, pagtungga ng serbesa, pagdalo sa mga rock and roll na kasiyahan. Pero may isang beses na tatawag at tatawag ka sa kanya. Siya nga. At mangyari na dinala roon si Daniel. At nung dinala siya, isang mangangaral ng katwiran, isang tao ng Diyos. Hindi ko makinita ang isang tao ng Diyos na namamalagi sa ganong klaseng lugar, maliban na siya sumisigaw roon laban dito. Pero nakita niyo, hindi kasi ito pinansin ng hari. Yun ang dahilan kung bakit nasa kalagayan siya na kanyang kinasasadlakan. At dinala nila roon si Daniel at ang sabi niya, bakit di makapagbigay kahulugan ng mga papa at mga doktor mo para sa iyo? Wala silang kaalaman para makapagbigay kahulugan. Kaya pagkatapos noon anong nangyari, ang sabi ni Daniel, "Oh, Belshazzar, alam mo ang lahat ng mga bagay na ito. Hindi ito lingid sa iyo. At sinasabi ko sa Amerika,
Sana'y magawa ko sa sandaling ito. Napakinggan nila ang tinig ko. Hindi kayo ignorante sa lahat ng mga bagay na ito. Kung paano nga mga bansa noon ay nagkasala at ginawa kung ano ang ginawa natin, kaya't tinimbang tayo sa timbangan at nasumpungang kulang. Anong nangyari sa Pransya? Anong nangyari sa Alemanya? Anong nangyari sa iba pang mga bansa na humantong sa alak, babae at paglilimayon? Sa tuwin ay ganoon ang kinahihinatnan at hindi tayo ligtas sa kahatulan. Matuwid ang Diyos. At sinabi niya, ang iyong ama, kung paanong ginawan siya ng Diyos ng isang dakilang bansa. Pero nakalimot siya. At ginawa niya ang parehong mga bagay na ginagawa mo. At ginawa siya ng Diyos na maging isang mabangis na hayop. Sabi, alam mo naman ang mga bagay na ito. At pagkatapos ay kinuha mo pa rin ang kanyang mga banal na sisidlan at ginawa mong katatawanan ng mga ito. Pansinin, ang sabi niya, nailagay na ang sulat sa dingding at sa pagkakataong ito ang kaharian mo ay bilang na. Sa madaling salita, tumingin ka rito, lalaki, bilang na ang mga araw mo. Kinuha na mula sa iyo ang kaharian mo at ibinigay sa ibang bansa na isang malupit na walang Diyos na bansa. Sa isa na talagang kasing sama nila, binubunsod ng Diyos na salpukin ng kasalanan. Napapaisip ako ngayon, sa mismong oras na yon, maaari ko bang sabihin muna, noong nakatayo siya roon, na pinapanood ang sulat sa dingding, wala siyang kaalam-alam na nasa ilalim mismo ng mga pintuang bayan, sa mga sandaling yun mismo, napatay na ang mga gwardya. At naroon na ang mga kalabang sundalo sa mga lansangan na pinapatay na ang mga gwardya ng palasyo. Nasa mga hagdanan na sila. At ang mga babaeng yun na nakatayo roon, na malayo sa kanilang mga anak, malayo sa kanilang mga asawang lalaki, at mga asawang lalaki sa kanilang mga asawang babae, na lahat ay lasing, nakikinig sa kung anong uri ng modernong pagsasayaw, at nagpapakasasa. At nasa mga hagdanan na ang mga kalabang sundalo na sa ilang minuto na lang ay papatay na ang hari. Lahat ng mga lasing na grupo ng kalalakihan ay papatayin ng isang pagganot sinasaniban ng demonyong bansa. At uhubaran ng mga babae, mga kadalagahan at lahat at gagahasayin sa lansangan. Saka kakalat ka rin sa kanilang mga sakong at ihahambalan sa mga ulo nila sa mga pader. Tatagayin sila pagkatapos nilang makipagniig sa pagnanasa. Mga baliw na lasing na mga sundalo, nasa pintuan na, dahil sila'y tinimbang sa timbangan at nasumpungang kulang. At napapaisip ako sa panahong ito, sa lahat ng mga moderno nating inaatupag, lahat nito mga pagtatawanan at panlilibak sa mga gawain ng pagpapagaling, naghahalakhakan at nililibak ang iglesia ng buhay na Diyos at nagpapakasasa gaya ng sinabi ng Biblia na gagawin nila. Matitigas ang ulo, mga balalo na may anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Naiisip ko, sa araw na ito kung kailan iniisip natin na ligtas tayo, at bigla na lang, malalaman na lang natin na naungusan na pala tayo ng 5 taon ng Rusya sa siyensya. Napakarami ng kasiyahan ng napuntahan natin. Masyado tayong lumusong sa kasalanan. Tulog na tulog ang iglesia. Wala na itong pakialam sa mga pagtitipon para sa pananalangin. Wala silang malasakit. Sila man ay naglalagay ng tinig na laban sa tunay na totoong espiritu ng buhay na Diyos. Ayaw nila ng mga bagay na ito. Nagpaka-denominasyon na sila. Gayak na gayak. Wala silang panahon para sa mga pagtitipon para sa pananalangin. Naroon sila sa harapan ng mga telebisyon at sa mga palabas na sine at namamasyal sila sa paligid at nasa mga lasingan at mga bagay-bagay. Totoo yan. Makaluma man yun sa pandinig, pero yun ang kailangan ngayon ng bansa. Napakarami ng binabae sa Ebanghelyo na nakagumang guwantes pa. Kailangan itong hawakan ng walang takipang kamay ng Espiritu Santo. Tunay nga, sinabi ni Billy Graham, mga sanlinggo nang nakalipas o 2, sa isa sa mga mensahe niya, sabi, maaaring maging isang satellite ang bansang ito sa Russia. Anumang oras na gustuin ng Russia, nasaan na tayo?
Bumibili-bili kayo ng mga record ni Elvis Presley at nagpapaiwan sa bahay imbes na nasa simbahan para pakinggan ang We Love Susie. Isa sa mga araw na ito, tinimbang kayo sa timbangan at nasumpungang kulang. Anong nangyari? May sulat kamay sa dingding. Nagpalipad ang mga Ruso ng isang Sputnik na di natin kontrolado ang anuman tungkol dito. 500 milya mula sa lupa at may kakayahan silang makapaglagay ng kalahating dosena nun sa ibabaw ng Estados Unidos sa susunod na 30 minuto at mananawagan at sasabihin, sumuko kayo o kayo'y magiging 10 abo sa loob ng ilang minuto. May kakayahan silang gawin yun. Wala tayong magagawa para pigilan sila. Nasa mga kamay na nila na isang walang dugot, walang puso na walang Diyos na mga komunista. Yun ang ginagamit ng Diyos para malantad ang kasalanan. Tunay nga, kung babasahin nyo ang Biblia, gagawin at gawin nyo ng Rusya ayon sa Apokalipsis. Sige, kayo ng mga nagtuturo ng propesiya ay marahil iba ang pananaw roon. Pero hintayin nyo lang hanggang sa matapos ito. Inilagay ang Rusya rito para sa pinakalayuning yun. Biblia mismo ang may sabi. Ngayon, heto na siya na may Sputnik. Sinubukan nating magpalipad ng isa noon nung isang gabi. Inakala natin na magagawa natin ang ganun mismong bagay na nagawa nila. Umangat naman ang 30 talampakan mula sa lupa at pumalpak. Napakaraming rock and roll at kasalanan kasi. Tinimbang tayo sa timbangan at nasumpungang kulang. Diyos, mahabag ka po. Anong gagawin natin? Anong mangyayari kung ipadadala nila ang mga Sputnik na yon na may daladalang mga bomba at sasabihin, sumuko kayo o magiging 10 na alabok kayo sa loob ng 5 minuto? Siyempre, ang gobyerno natin para makapagligtas ng buhay ay susuko. Yun ang tanging bagay na magagawa nila. Pagkatapos, anong mangyayari sa ilan sa inyo ng mga Amerikano? Lahat tayo rito, hindi rito, kundi ang ibig kong sabihin ay sa buong bansa. Sa buong bansa nga, kayong mga sobrang bilib sa sarili na mga kabataang babae na lumalabas-labas na dekolorete ang maliliit yung labi na nagiging parang kung anong uri ng ngusbong ng rosas at pagtatawanan ng isang mga ngaral sa kanto na nangangaral ng Ebanghelyo. At kayong mumunting teenager na inaakalang mas marami kayong diskarte kaysa meron kayong katalinuhan para magpigil. Anong mangyayari sa iyo, tatay, na naupo sa bahay sa gabi kasama ni nanay at nakatutok sa telebisyon habang si bunso ay nasa sasakyang matulin at naroon naman ang kapatid na babae sa kantina kung saan. At naroon siya na hibang sa rock and roll at tutok na tutok kayo sa telebisyon at kinukutya ang Ebanghelyo. Anong mangyayari sa inyo, miyembro ng iglesia? Ano ang magiging kahinatnan mo? Maaring nakalagay ang pangalan mo sa bawat aklat ng pinakamalalaking simbahan sa syudad. Pero maliban na nasa ilalim ka ng seguridad ng dugo ng Panginoong Yesus, mamamatay at mamamatay kang kasama, yung mga mapapahamak, wala ng pag-asa para sa iyo. Anong mangyayari? May Sputnik doon sa itaas. At anong mangyayari? Susuko ang bansa. Siyempre pa, yon ang tanging disenteng bagay na magagawa ng gobyerno. Pagkatapos, ano nang mangyayari? Dagsa-dagsa na barko-barkong sundalo, dagsa-dagsa ng mga eroplano ang lalabag sa bansang ito. Gagahasayin ng kababaihan sa mga lansangan. Anong magagawa nyo? Sa kanila na ito, palalayasin kayo sa inyong tahanan, sasamsamin nila ito. Anong mangyayari sa mga kadalagahan at sa inyo ng mga kabinetaan? At lahat kayo sa panahong yon, kinakailangang mapagbayaran ng kasalanan. Kahit ano pong bansa ito, o kung sino pa man ito, ibubunsod at ibubunsod nito yon. Bilang individual o isang bansa, pagbabayaran nito. At isang grupo ng malulupit na walang Diyos na balbasing, mga komunistang sundalo ang hahablot sa inyong mga maybahay at gagahasayin sila, pati mga anak niyong dalaga, at tatayo kayo at gugustuhin na lang ito. Wala na kasi kayong magagawa na anuman tungkol dito. Anong may bunsod nun? Dahil sa pakikinig nyo sa ganitong mga bagay-bagay na tulad nitong mga programa sa telebisyon na rock and roll at kasalanan at ang malamig na formal na mga ngaral ay di kayang bigyang kahulugan ng sobrenatural. Ang sulat kamay ay nasa dingding na. Siya nga, at tinimbang tayo sa timbangan at nasumpungang kulang. Kailan maaaring maganap yon? Bago magliwanag sa umaga. Sinong makapipigil nito?
Subukan nyo. Sinasabi ng Biblia na mangyayari at mangyayari ito. Pero hayaan nyong sabihin ko sa inyo, hindi nun kailanman masasaling ang iglesia ng buhay na Diyos. Wala na tayo sa mga oras na yon. Kaya naman kaibigan, makinig ka. Kung napakalapit na ng bagay na yon, at nakikita na natin ang sulat kamay sa dingding, wala nang makapipigil sa bagay na ito na mangyari ngayon. Napangaralan na ang Amerika, na ipamalas na ang sobrenatural, at patuloy pa rin nila itong niwawalang bahala. Pumunta kayo sa isang bansa saan man, at magdaos ng isang revival, at marahil may 40 na maakay sa isang linggo, at bumalik kayo sa loob na 6 na linggo. Wala ka ng 4. Natuyo na ang matandang lawa. Bilang lang ang hinirang ng Diyos. At kapag nakapasok na ang huli, isasara na nun ang pintuan at tapos na. Pagkatapos ay wala nang natitira kundi kahatulan. Kapag tinanggihan na ang ngawa, at heto na tayo sa dulo ng landas. Ginagawa na ang sobranatural. Pinagtatawanan ito't nililibak. At ang huling bagay, ang Diyos ay dumating sa sarili niyang kapangyarihan, sa kanyang sariling minamahal na anak, para kumilos sa pamamagitan ng kanyang iglesia. At sinasabi nilang, ito raw ay espiritualismo o ang diablo. Ano pa ba marahil ang natitira kundi paghatol? At ito na nga ang sulat kamay sa dingding. Pero kung yun nga'y ganun ng kalapit, at alam ng sino mang guro na ang iglesia ay sasama sa pag-agaw bago pumasok ang kabighatian. Kaya kung ganun ng kalapit na maaaring mangyari bago magumaga, paano pa ang pag-agaw? Mas nalalapit na ito roon. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Malapit na ang pagdating ng Panginoon. Isinulat na ang sulat at nakasulat ito sa Biblia. At nabubuhay tayo para makita ito. Maaari mo bang gawin sa pangihikayat ng tinig ko na tanggapin si Jesus Kristo sa oras na ito? Mangagsisi kayo at magpabautismo, sabi ni Pedro, ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesus Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan, at tatanggapin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo, sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak, sa kanila na nasa malayo, sapagkat wala nang iba pang pangalan ng ibinigay sa silong ng langit sa mga tao na sukat nating ikaliligtas, maliban na kayo'y kay Kristo. Maaring Methodist kayo, Baptist, Pentecostal, Nazarene, Katoliko, pero kayo'y mapapahamak hanggang sa kayo'y maging kay Kristo. At papasok si Kristo sa inyo. Yan ang bagong kapanganakan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Tanggapin niyo siya ngayong gabi, habang tayo mananalangin. Habang nakayuko po ang inyong mga ulo, bigla lang sumagi ito sa akin. Ilan dito ang nakakaalam na mangyayari ang dakilang bagay na ito? Marahil sabay kayong matutulog ng may bahay mo ngayong gabi, at sa kinaumagahan ay wala na siya. Kayo, tatay at nanay, marahil hinagkan mo pa ang inyong mga anak sa pagtulog ngayong gabi, tapos bukas ng umagay, wala nang laman ng munting higaan. At hahangos kayo sa lansangan para malaman kung anong nangyari kay Ginang Jones. Wala na rin siya. Ayan nga, malapit na ang pag-agaw. Maliwanag na sinabi yun ng Biblia. At sa pagtitipon na ito, habang mayroon kayong pagkakataon, gaya sa mga kalalakihan na may angking talino at mga kababaihan na may angking talino, bakit di nyo pakinggan ang tawag na yan sa puso nyo at sabihin, Panginoong Diyos, punuin mo po ako ng buhay na walang hanggang, dahil kung ang espiritu nyo ay intelektual pa rin na haka, sa lupa nga mismo ang tungo mo. Pero ang Espiritu ng Diyos na nagmula sa langit ay papasok sa puso mo at pagkakalooban ka ng Espiritu Santo sa loob mo. Kapag dumating ang kapighatian, ang Espiritu Santo, ay babalik sa may likha nito at kasama ka nito roon. Kahit gaano ka pang kareliyoso, hindi ito aalis maliban na may bagay diyan para magdala sa iyo. Ilan ngayong gabi habang nakayuko ang mga ulo nyo sa harap ng mensaheng ito, ang magtataas ng inyong mga kamay kay Kristo at magsasabi, Diyos, puspusin mo po ako ng iyong Espiritu Santo, at kung darating ka na, ibig ko pong sumama sa iyo. Maaari niyo bang itaas ang inyong mga kamay? Pagpalain kayo ng Diyos. Ayan nga't ang buong simbahan mismo halos 200 o higit pa na mga kamay na nakataas sa ere. Kaibigang makasalanan, kung hindi mo pa natanggap kailanman si Kristo, maaari mo bang itaas ang iyong kamay sa oras na ito at sabihin,
Panginoong Yesus, mahabag ka po sa akin. Pagpalain ka ng Diyos, binibini. Pagpalain ka ng Diyos sa banda rito. Ikaw diyan sa likod. Sige, kung mayroon pa, alalahanin mo lamang ako, Panginoon. Pagpalain ka ng Diyos dito sa ibaba rito. Sumayo ang Diyos. Alalahanin mo po ako, O Panginoon. Nabuksan na ang aking mga mata. Napagtanto kong marahil ay matagal na akong nag-aangkin na Kristiyano. Pero hindi ko pa kailanman nararanasan kung paano ba ang may panganak na muli. Hindi ko pa natatanggap ang Espiritu Santo. Kung kaya't maliban ang tao'y may panganak na muli, hindi siya makakapasok sa anumang paraan sa kaharian. O hindi man lang makikita ang kaharian. Maaari niyo bang itaas ang inyong kamay at sabihin, mahabag ka sa akin, O Espiritu Santo, at sa pagparito mo para sa iglesia, ay kunin mo ako. Pagpalain ka ng Diyos, binibini. May iba pa ba? Alalahanin mo po ako, O Diyos. Pagpalain ka, Ginoo. Pagpalain ka ng Diyos, binibini. Alalahanin mo po ako, O Diyos. Pagpalain ka ng Diyos dito, kabataang lalaki. Pagpalain ka ng Diyos sa bandarian, binibini. Diyan sa likod, kabataang babae sa likod. At ikaw riyan, binibini. Mahabag ka po sa akin, O Diyos. Kapag nakita ko ang sulat kamay sa dingding, may sapat akong katalinuhan para makita kung ano ang sinasabi mula sa Biblia. Ngayong gabi na ito nga'y isang pag-uulit ng kasaysayan, nasa wakas na tayo. Hindi na maiwasan pa. Ang bagay na wawasak sa mundo ay nasa mga kamay na ng taong makasalanan. May iilan na lang. Baka ikaw na ang huling itinalaga na lalapit kay Kristo. Kapag dumating na ang huli, ahagupit na ang paghatol. May kulang pa. Baka ikaw na yun. Maaari mo ba siyang tanggapin ngayong gabi habang naghihintay tayo? Humigit kumulang 20, 30 kamay ang tumaas. Ngayon wala tayong espasyo rito para tumawag ng pagdulog sa altar, para dalhin ng mga tao rito sa harapan, dahil wala tayong sapat na pwesto. Pero hihilingin ko sa inyo, tunay, maging tapat at makinig kayo sa tinig ng babala. Maging tapat at hilingin kay Kristo, diyan mismo sa kinaupuan nyo. Panginoon, mahabag ka po sa akin na isang makasalanan, at tanggapin mo ako bago ako makalampas sa ibayo ng tabing ng awa. Bago ko mapalampas ang araw ko ng biyaya, mahabag ka po sa akin, Panginoon, at gagawin niya ito. Ngayon, manalangin kayo ng ganoon habang sinasamahan ko kayo sa panalangin. Banal na Panginoon, nakatayo kami sa isang kakilakilabot na kalagayan ngayong gabi. Habang binabasa namin ang iyong salita, at nalalaman na numang oras ay may ibabalita sa radyo. At ang mga banda ng rock and roll ay aawit ng Nearer My God to Thee. Pero huli na niyan, humagupit na ang paghatol. Nakatutok na ang mga bomba sa amin. Pagkawasak ng milya-milya ang sakop na tone-tonelada na enerhiyang atomika ang pupuksa sa sangkalupaan. At iba pa, nasusunog sa buong mundo at nasa mga kamay na ito ng makasalanang tao. At sinabi ng Biblia na sa ganong paraan ito mangyayari. At nakita na namin ang sulat kamay sa dingding. O Panginoong Diyos, hindi ako sapat para pagsikapang dalhin ang ganitong mensahe sa isang bayan. At nararamdaman ko kung gaano ako kaliit na nakatayo rito para pagsumikapan na ihatid ang ganong paksa. Pero maaari mo ba akong patawarin para sa bahagi ko na hindi ko magawa? Pero kahit papaano mula sa puso ko, hinihiling ko na ibaon mo ang mensahe sa parang nais mo sa kanilang mga puso. Dahil nakikita ko ang oras na papalapit na. At maging mahabagin ka po, Diyos, at iligtas ang bawat isa, at puspusin sila ng Espiritu Santo, at maging mga anak mo nawa sila, na banal na nakabalot sa iyong kabutihan, at makatanggap ng seguridad mula sa Panginoong Yesus. Dahil ang aming bansa ay hindi naligtas, inakala namin naligtas kami. Ganon din noon ang inakala ng kaharian ng Babylonia. Pero sa tuwi na, may isang masamang bansa na kumikilos. At meron ngang isang masamang bansa na kumikilos na hanggang ngayon ay alam naming naungusan na nila kami. At kami nasa kanilang awa. Panginoon, ng iglesia po'y nasa iyong kaawaan. Sila'y mangwawasak, pero kukunin mo ang iyong iglesia.
and bless us for Jesus' sake. And in His name we pray. Amen. O Panginoon, kunin mo po kami sa iyong pangangalaga ngayong gabi at pagpalain mo kami alang-alang kay Jesus at sa kanyang pangalan kami dumadalangin. Amen. Marahan lang pansumandali. Maging mapitagan po. Softly and tenderly, Jesus is calling, calling for you and for. While we're singing now, Habang umaawit tayo ngayon, take inventory. magsuri. On the portal He's waiting and watching, watching for you and for me. Come home. Where? Come up higher. Ye who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, oh sinner, come home. Oh, hindi ba't magiging isang magandang pagkakataon para mangyari na yan ngayon mismo? Oh, ayos lang. Anumang oras ay handa na siya. Amen. Lubos-lubos akong nagagalak na makilala siya. Lubos akong nagagalak na itong matandang mahinang katawan na ito, na natutuyo na rito, ay mababago sa isang iglap, sa isang kisap mata. Babalik akong muli sa pagiging kabataan para mabuhay magpakailanman. Ang matanda'y magiging kabataan na roon magpakailanman. Pinagbagong anyo sa sandaling yun. Wala ng kamatayan sa kanyang wangis, tayo tatayo. Ang mga bituin na taraw ay kanilang hihigitan. Napakadakilang pagkakataon. Huwag na huwag niyo siyang tatanggihan. O asamin mong sabihin niya, magaling, sa araw na yun na walang hanggan, sa iyong puso'y huwag mong tanggihan ang mahal na tagapagligtas. Huwag na huwag mo siyang tatanggihan. Naway ito na ang gabi. Ilan ang umiibig sa kanya ng buong puso niyo? At nakahanda na ba kayo kung darating siya? Oh, grabing pasasalamat na. Hindi ba't pakiramdam niyo ay para bang nilinis kayo ngayon sa loob? Ang Ebanghelyo, tayo hinugasan na ng tubig ng salita. Iabot niyo ang kamay niyo sa katabi niyo at makipagkamay sa kung sino man sabihin, pagpalain ka ng Diyos, talagang ang gaan ng pakiramdam ko, pagpalain ka ng Diyos manlalakbay, pagpalain ka ng Diyos kapatid na babae, kapatid na lalaki, tayo manlalakbay na nasa daan. Naglalakad sa dakilang lansangan, hinahayag ko pumaron man ako kung saan, na mas nanaisin ko pang ako'y maging isang makalumang Kristiyano, Panginoon. Kaysa ano pa mang bagay na nalalaman ko. Ngayon, habang tayo nasa sandaling ito ng pagpipitagan, naniniwala akong medyo atrasado na para magtawag ng pila para sa pananalangin. Naniniwala ako na lugod ng lubos ang Espiritu Santo sa malaking bilang na ito na lumalapit kay Kristo. Ngayon, kaagad po kayong humanap ng isang simbahan, magpabautismo at dumalo kayo sa simbahang yan, na isang mainam na puspos ng Espiritong simbahan, at manatili kayo roon hanggat kayo ay nabubuhay. Ano ba ang mga gawang ipinangako ni Kristo na gagawin niya? Sinabi niya, ang mga gawa na aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo. Kung ganoon, narito ang kanyang presensya. Kung ganoon, alam ko, mga kaibigan, alam ko, nang walang anino ng pagdududa na narito si Jesus. May isang tao rito. Ito ang isang tao na naglalakad noon sa Galilea. Ito rin ang tao na tumubos sa inyo sa pamamagitan ng kanyang dugo at nagpagaling sa inyo sa kanyang mga latay. At narito siya para ipamalas at gawin ang lahat ng ginawa niya noon.
dahil siya pa rin Panginoong Yesus. Now let us pray just a moment quietly. Just be in prayer while I'm trying to find... Ngayon, manalangin tayo pansumandali ng tahimik. Maglumagi lamang sa pananalangin habang sinisikap kong hanapin ang diwa ng Espiritu Santo. Heto sa magandang saliw ng tugtog na yun, ganun na lamang ng mga taong nagdurusa ngayong gabi ay ibiging marinig yun. Ang mga tao na naupo marahil sa upuan na kinaupuan nyo ngayong gabi na nakapakinig ng Ebanghelyo at lumisan na. Torment tonight, how they love to take that seat that you're sitting in. Too far gone now. Ay nasa pagdurusa ngayong gabi. Mangyari nga na gustong-gusto nilang maupo riyan sa upuan na kinaupuan nyo. Pero matagal na silang lumisan. Panginoon, Ikaw na siyang lumikha ng kalangitan at lupa. Ikaw na siyang nagsugo sa banal na Panginoong Yesus dito sa lupa at sa Kanya nananahan ng kapuspusan ng Espiritu. At iyong sinabi, sa pamamagitan ng Kanyang mga bibig, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Hindi namumunga ang puno sa sarili nito, kundi ang mga sanga ang namumunga. Dalangin ko po, Diyos, na iyong iahayag ang iyong sarili ngayong gabi sa kalagitnaan namin, para malaman ng mga tao na ito na ang mensaheng kapapangaral lamang ay nagmula mismo sa iyo, na ibig mo nang kami maging handa. At dahil malapit na ang mga huling araw, may mga may sakit marahil na nakaupo rito, Panginoon. Palakasin mo po ang kanilang loob para sila'y gumaling, dahil inihiling namin ito para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ngayon, Panginoon, habang ipinapasakop namin ang aming sarili sa iyo, bilang ang iglesia ng buhay na Diyos, na nakikita't sa palagay ko, bawat kamay rito ay nagtaas. At ihilingin ko po sa iyo ngayong gabi, Panginoon, na gumawa ka ng isang bagay na katangi-tangi para sa amin. At ipagkaloob ngayon mismo na ang mga taong ito'y may pasakop ang kanilang mga sarili sa paraan na kikilos ang Espiritu Santo sa kanila, na may ganong pananampalataya, at para may pasakop ko rin ang aking sarili sa iyo, at ikaw ay gagawa sa pamamagitan ng iyong mga kaloob at patutunayan ang iyong sarili sa gitna namin na marahil may mga estranghero sa piling namin. Aming inihiling ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Dahil sa tuwin ay nagpapakita siya ng awa bago ang paghatol, ihilingin ko lamang sa mga ministro na manatili riyan at manalangin. Tayo po'y manalangin. At ngayon, lalo na, matagal akong nangaral. At akin ngang ihilingin sa mga narito sa harap o saan man kayo nakapwesto. Simulan niyo pong sabihin ito. Sinasabi ng Biblia na siya ang dakilang saserdote na nahihipot na habag sa ating mga kahinaan. Bueno, kung ganoon, kung siyang dakilang saserdote kahapon, na siya pa rin mapasa hanggang ngayon, na ginagawa niya ang siya ring pagpapamalas na ginawa niya kahapon, ay gagawin niya ngayon, kung siya ay siya pa rin. Tama ba? Kaya maaari siyang mahipo ngayon. Mahihipo niyo siya sa inyong mga kahinaan, at hayaan niyo siyang tumugon. Isipin niyo mismo, nung tumayo siya roon sa nakapalibot na madla na gaya nito isang araw noon, may isang lalaki na lumapit na tinatawag na Pedro, o ang pangalan niya ay Simon. At sinabi niya, ang pangalan mo ay Simon, anak ka ni Jonas. Pero magmula ngayon, ay tatawagin ka ng Pedro. Naging sino siya? Naging minamahal na apostol. Noong natagpuan ni Felipe si Nathaniel, at lumapit ito, sinabi niya, narito ang isang Israelita na sa kanya'y walang daya. Sa madaling salita, isang Kristiyano, isang matapat na tao. Sabi, paano mo ako nakilala, Rabbi? Sabi, bago ka pa tinawag ni Felipe noong ikaw ay nasa ilalim ng puno, ay nakita na kita. Lumabas yung babae na inaagasan ng dugo. Tumingin si Jesus sa mga nakasubaybay doon. Inisip ng mga tao ng mga gawa niya sa dyablo, at bulong-bulong nila sa kanilang puso, siya'y si Beelzebub, at natalos niya ang mga iniisip nila. Tama ba? Sinabi niya, hindi ako gumagawa ng anuman hanggang sa ipakita mo na sa akin ng Ama. At ang mga gawa na aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo. Kaya marapat nga siya kung gumagawa siya sa kanyang iglesia, dahil yun ang kanyang salita. Ngayon, gusto ko kayong tanungin, kung mayroon ba sa mga tagapakinig dito, kahit 2 o 3 lang sa inyo, ay ipagkaloob ng Panginoon na magkaroon sila ng sapat na pananampalataya para mahipo ang kanyang damit at babalik siya sa kanyang espiritu at gagawin ng eksaktong katulad ng ginawa niya noong narito siya sa lupa. Kaya't masisiyahan ba kayong lahat na tanggapin siya bilang inyong tagapagpagaling? Tatanggapin niyo ba siya? Sabihin niyo, Amen, kung tatanggapin niyo. Ipagkaloob nawa niya ito. Yan ang dalangin ko. Ngayon, kung mananalangin lamang kayo, at kung inyong ilang mga may sakit dito ang nais gumaling, itaas niyo ang inyong kamay. Talagang sa lahat ng dako,
Sige, mga may sakit na nais gumaling. Ngayon, kung may sino man sa gusaling ito na wala akong kakilala sa mga nakikita ko. Sa tingin ko, si Rosella ito na nakaupo rito, yung munting babae na mapaglasing noon, na tinawag sa pagtitipon sa isang lugar, matagal ng lasinggera, at tinanggihan na siya ng mga doktor. Siya, nung tinawag siya ng Panginoon, alam nung babae na di ko pa siya kailanman nakikita o kilala man lang nung panahon na yon. At sinabi ng Panginoon sa kanya ang tungkol sa buhay niya at ang kanyang kalagayan. At sinabi sa kanya na gagaling siya. At heto siya ngayong gabi, isang tropeo ng biyaya ng Diyos, isang lango sa alak noon, na nupat tinanggihan siya ng iba't ibang doktor, maging ng Alcoholics Anonymous, kilala ko siya. Pero liban sa kanya, sigurado akong ang kapatid na lalaking ito na nakatingin sa akin, nakaupo rito mismo na nakasuot ng kulay abong terno. Siya ang kapatid na nagdadala sa atin ng mga bulaklak. Naniniwala akong tama yun. Hindi ko lang maisip ang pangalan niya ngayon. Nagpunta siya sa bahay ko kamakailan lang, kasama ni kapatid na Bose, si Schultz, kapatid na Schultz. Maliban sa kanila, parang nakita ko si kapatid na Fred Southman kani-kanina lang sa isang lugar dito sa Gusali, pero nakalimutan ko na kung saan. Ganon pa man, nakita ko siya, nandito siya sa kung saan. Kaya wala na akong kilala pa na iba, pero kilala kayong lahat ng Diyos. Kung mananalangin lamang kayo at hihilingin sa Diyos, subukin niyo ang inyong pananampalataya. At wala pong magpapalipat-lipat ng pwesto, maging tunay na mapitagan sa susunod na ilang sandali. Ngayon, only believe, kung mamarapatin nyo, at talagang magpitagan hanggat maaari sa loob ng ilang sandali, at pumirmi lang ng tahimik, bulayin nyo. Ipinangako ito ni Kristo, kaunting panahon pa, at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Gayunman, makikita ninyo ako, sapagkat ako, hindi iba. Ang ako ay isang panghalip panao. Ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang mga bagay na aking ginagawa ay gagawin niyo rin naman. Si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Is that true? It's got to be true. Totoo ba yun? Tunay ngang totoo yun. Bueno, lubos akong nagpapasalamat sa Panginoon. Maaari niyong itaas sa inyong mga ulo kung ibig niyo. Right here at the corner. Dito mismo sa sulok, may isang ginang na nakaupo mismo rito sa sulok. Isa itong babaeng itim. Lady, I don't know you. Ginang, hindi kita kilala. Kilala ka ng Diyos. Pero hayan ang liwanag na yan na nasa ibabaw mismo ng babae ngayon. Meron siyang, kung ihahayag ng Panginoon sa akin kung ano ang problema mo, at kung tungkol saan ang ipinapanalangin mo, mananampalataya ka bang ito ang Panginoong Yesus na tutulong sa iyo? May problema ka marahil o may isang bagay na ninanais mo dahil hayan ito. Kita niyo mga kaibigan, sinasabi niyo, bueno, hindi ko ito nakikita. Posibleng hindi niyo nga nakikita ito. Nakatingin ako ng diretso mismo rito. Kita niyo? Sasabihin niyo, bueno kapatid na Branham, kung nakikita mo ito gamit ang iyong mga pandama, kaya ko rin. Oh, hindi. Nakita yun ni Pablo. Si Jesus sa anyo ng isang liwanag at yung mga kasamahan niya ay hindi ito nakita. Kita nyo? Nakita ng mga pantas ang bituin. Ang liwanag na nanguna sa kanila. Pero wala nang iba pa ang nakakita nito. Para lang ito sa ilan. Ito'y mga kaloob. The woman has sinus trouble. That is right. You also have heart trouble. May problema sa sinus ang babae. Tama. Meron ka rin sakit sa puso. Ganun nga mismo. Listen, Makinig ka. your name is... Ang pangalan mo ay, ang tawag nila sa iyo ay Essie. Your last name is Upshire. Ang apelyido mo ay Upshire. You live on North Cleveland Street. Your address Nakatira ka is sa North Cleveland Street. 1264. Ang tirahan mo ay 1264. Ganun nga mismo. You touched something, lady. Ang iyong, You know you may never bagay touched ka me. na nahipo, ginang. Alam mong hindi ako ang nahipo mo. That girl sitting Ang next to babaeng you, nakaupo riyan sa tabi mo. she's praying Nananalangin din siya. Ayan nga. and she's praying for somebody else. And At that's nananalangin your siya mother. para sa iba. At para nga sa And nanay she mo. has something wrong in her At may lungs. diferensya siya sa kanyang mga baga. And you're some connection with this woman here. At konektado You ka are sa her babaeng ito daughter-in-law. rito. Ikaw ang manugang niyang babae. At ang pangalan mo ay Margaret. Tama. At nakatira kayo sa parehong lugar. Nakikinita kita na pumupunta at pumasok. Anong saloobin mo rito, Ginoo?
Diyan sa kasunod na lalaking nakaupo riyan, nananampalataya ka bang si Jesus Kristo ang anak ng Diyos? Naniniwala ka ba? Kung ipapahayag ng Panginoon sa akin kung anong problema mo, tatanggapin mo ba siya? You have stomach trouble. That's right. If that's right, stand on your feet. May sakit ka sa tiyan. Tama. Correctly. Kung tama, tumayo ka. Tama nga. Isa kang mangangaral. Marahil sasabihin nyo, tinitingnan niya kasi ang damit ng taong yun na pangministro. Sige, bukod doon, akalain ng iba na isa kang Presbyterian, pero isa kang Pentecostal na mangangaral. Siya nga, amen. Ang nervyos mo ang nagdulot sa iyo ng ulcer. Wala na ito. Makakawi ka na't maging magaling ka na, kapatid. Amen. Have faith in God. Manampalataya ka sa Diyos. Don't doubt. Basta huwag kang magalinlangan. Anong saloobin mo? Ikaw na nakaupo rito. Oo. Nananampalataya ka ba? Naniniwala ka ba na lingkod ako ng Diyos? O may minimithi kang bagay mula sa Diyos? If God will reveal to me what you want, will you believe that the supernatural is being done? Kung ipapahayag sa akin ng Diyos kung ano ang nais mo, mananampalataya ka bang nagaganap ang supernatural? Nananampalataya ka ba rito nang sadyang kung ano ang sasabihin mismo ni Jesus? Buong puso mo. You have a growth. Meron kang And that bukol. growth is on your hip. At nandyan sa balakang mo yung bukol. Right. And you Tama. also have At stomach may trouble. sakit ka rin sa tiyan. It's caused from a nervous condition. That's right. Sanhi ito ng kondisyong pagkanerbiyos. Siya nga, Your name is Eva May. ang pangalan mo ay Eva May. Redmond is your last name. Redman ang apelyido mo. You live at a street Nakatira ka sa isang kalye, 1378 West 13th Street. Tama. Para malaman mong lingkod ako ng Diyos, anak mong babae ang nakaupo riyan. Nagnanais ka ng panalangin para sa kanya. May pagdurugo ang munting bata at nagkakaroon siya noon kapag nagugulat siya o umiiyak ng gusto. Siya nga't ganito ang sabi ng Panginoon. Ang munting batang lalaking yan ay kapatid niya. Tama. Ang munting batang lalaki rin, siya'y ibig mong may panalangin. Binabagabag siya ng hirap sa pagdumi at malaki ang ibinagsak ng timbang niya kamakailan lang din. hasn't he? That's thus saith the Lord. Hindi ba? Siya nga't ganito ang sabi ng Panginoon. The white Ang woman babaeng sitting next to puti you na nakaupo sa tabi mo, seems like parang may she's bumabagabag the sa first kanya. Do you believe, Nananampalataya ka ba, kapatid na babae? sister? You believe God has sent His Son, Jesus Christ? Naniniwala to ka bang save the ipinadala ng Gentiles Diyos ang kanyang anak, that He's coming si Jesus to? Kristo, para ipahayag sa lahing hentil na malapit na siyang dumating? May problema ka sa glandula na nagpapahirap sa iyo, And also a at mayroon colon ding trouble. problema sa kulon, And you're at nervous. ninenervyos ka. You're Hindi not ka taga from rito this sa city siyudad either. na ito. Mangyari nga, taga Detroit ka. Your number Ang numero where mo, you live kung is saan ka nakatira, ay 12134 Pantler Street. Detroit, Michigan. Tama, Detroit, You're Michigan. an Italian. Isa kang Italiano. Ang pangalan mo ay Viola. P-O-L-O-M. Polomba. Manampalataya ka sa Diyos at tanggapin mo kung ano ang inihiling mo. Ano ang saloobin nyo sa mga narito sa gawing ito? Naniniwala ba kayo ng buong puso nyo? Ano naman ang saloobin mo, munting ginang na nakaupo riyan? Nananampalataya ka ba ng buong puso mo, munting ginang sa dulo riyan? Bueno, alinman sa inyo, hindi na mahalaga. Anong saloobin mo? Ikaw diyan sa tabi niya mismo. Nananampalataya ka ba ng buong puso mo? Yung munting nanay na nakaupo na nakatingin sa akin, ano ang saloobin mo tungkol dito? Nananampalataya ka bang pagagalin ka ng Panginoong Yesus sa mga bukol-bukol na ugat na mayroon ka? Nananampalataya ka ba? Marahil bubulayin mo ito na mas maniniwala ka kung sasabihin ko sa iyo na ang asawang lalaki mo ay may problema sa tenga. Ibig mong may panalangin siya. Ganun nga mismo. Ngayon, naniniwala ka na ba sa akin? Hindi mo ito nakukuha sa una. Medyo nabuhayan ka roon, doon sa bagay na yon, dahil natanggap mo ang kagalingan mo sa mismong sandali na yon. Ikaw na nagtaas ng kamay mo, kasunod niya, ginang, anong saloobin mo tungkol dito? Nananampalataya ka ba na pagagalingin ka ng Diyos? Mananampalataya ka? Sige, kung ganoon ay lilisanin ka ng iyong arthritis. Makasasampalataya ka ba? Anong saloobin mo, Ginoo? Ikaw na kumuhay ng mga kamay mo. Nananampalataya ka ba na pagagalingin ka ng Diyos sa iyong sakit sa puso? Na paiigihin ka? Nananampalataya ka bang gagawin nga niya? Ikaw na nakaupot na katingin sa kanya riyan. Nananampalataya ka rin ba? Ibig mong ang Diyos, may sakit ka sa puso rin, hindi ba? Oo, at may diabetes ka rin. Siya nga, naniniwala ka bang pagagalingin ka ng Diyos? Kung ganoon, mapapasa iyo ang kagalingan mo. Hindi ba't nananampalataya kayo? Manampalataya kayo sa Diyos. Sa banda naman dito, ikaw Ginoo, na nakaupo riyan sa dulo ng upuan, nananampalataya ka ba?
Dapat kang manampalataya. Nagagaling mo lang. Nagkaproblema ka sa paa, hindi ba? Nananampalataya ka na ang Panginoong Yesus, pero may ipinapanalangin kang iba ngayon. Yun ang kapatid mong lalaki, at siya nasa Wisconsin. Kakaopera lang sa kanya sa baga niya. Kalahati nun ay tinanggal. Tama. Nananampalataya ka ba? Kung ganoon, ay matatanggap mo ang hinihiling mo. Oh, purihin ang pangalan ng Panginoon. I will praise Him. I will praise Him. Praise the Lamb for sinners slain. Give Him glory, all ye people, for His blood hath washed away each stain. Banal na Panginoon, makikita ka namin balang araw doon sa kalangitan. Alam po naming narito ka ngayon sa isang espiritual na katawan na ganap na ipinahayag mo ang iyong sarili sa amin. Hindi yun mababasa ng mundo, Panginoon, na hindi namin inaasahan dahil sinabi mo, hindi na nila ako makikita. Pero batid naming may mga anak ka na nakakakita sa iyo. May mga anak kami na nakakakilala sa iyo at nagpapasalamat kami dahil dito. At itinadalangin namin ngayon na duman ka sa gusaling ito sa pamamagitan ng dakilang Espiritu Santo at pagalingin ng bawat taong may sakit dito. Ngayon din ay tumanggap ka ng kalwalhatian sa iyong sarili, Panginoon. Huwag nawang manatili ang mga tao sa kamatayan, kundi bumangon nawa sila at magliwanag at papurihan ng Diyos at luwalhatiin sa pangalan ni Jesus. Kung sinasampalatayanan niyo siya, tumayo kayo at papurihan siya ng buong puso niyo at magalak sa Panginoong Yesus dahil Kanya na ngayong pinagaling ang bawat isa sa inyo. Para sa Kanyang dakilang makalangit na kalwalhatian, pagpalain kayo ng Panginoon. Amen.